Hello guys, good morning. Ngayon kasi gikan, relax ako, kaya tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tinatawag na puso. So, yun una, tinuna ng tingting ang dahon ng niyog. Tapos, ang resulta ay pagganito na. So, unang hakbang ay ilagay sa kamay. Tapos, ikis sa likuran. Then, papuntang kabila, sa harapan. Then, ikalawa, yung isa naman, iik sa likuran. Then, papuntang harapan. So, ngayon, ang resulta sa harap ay pagganito na. Okay, ang sunod ay ipasok sa likod na ginawang X kanina. Okay. Then, ang isa rin dito sa harapan. Ganun pa rin ang proseso. So, X na sa likuran at saka sa harapan. Ang sunod na hakbang, ikatlo ay isuksok doon sa taas na parte na may madadaanan ng dahon ng step ng dahon ng niyog. Saka sa likuran din, pareho pa rin ang proseso. So, ang mangyari, ganito na sa likod, sa harap. Ang sunod na hakbang ay suksok na naman ito sa may bakanting madaanan ng dahon ng niyog. Ano to? Coconut strip. Di ganyan. Tapos pag ganon. Din sa kabila din, ganoon din ang proseso. Suksok. Din. Ganoon din. So pagkatapos, iikot ng kunti dito sa may harapan. Din dadaan doon sa may mga mapapasukan na mga salit-salit na mga butas. Okay, so ganyan na nangyari. So ganun din ang gawin sa bandang likuran. Pag ganito. Kung ano ang ginagawa doon sa harapan, ang proseso, ganun din doon sa may likuran. Okay, so ganito na ang forma. Malapit na tayong natapos. Okay, ang sunod ay hugutin yung una sa harap. Okay, para mahugot, para magkaroon ng tamang forma ng puso. Ito. Okay. Kailangan lang na bawat hibla ng dahon ay mailagay sa ayos para makuha na ang tamang sukat ng ginawa nating puso. Ganyan. Okay. Pagkatapos ko nitong huhugutin ngayon, ang pinakahuling hibla ng dahon ay forma na ang puso. Ito na ang forma. So, ito na ang tinatawag ngayong puso. No? Okay.
Tapos, paano ito lalagyan ng bigas? Doon sa dulo, may naiwang butas. So, doon ipapasok ang ating bigas dito. So, ang pagpasok ng bigas ay hanggang dito lang sa may bandang gitna sa may matutulis na 4. Pagkatapos, ilublob sa kumukulong tubig hanggang 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras, ihain mo na, hanguin mo na doon, tapos handa nang ihain. No? Then, patutuluin hanggang magiging kanin na siya. No, wala nang tubig. So, yun na. So, ito ay magagamit sa ating mga estudyante kapag sila ay gustong magnegosyo. So, lalo na sa mga entrepreneurship, no? Unang hakbang sa pagnegosyo, magagamit na nila ito. Pwedeng pambaon, pangbits, o kaya'y saan mamamasyal, ito ay pwedeng babaunin. Saka patok na patok ito sa ating masa. No? Kahit saan mo ito ibibinta, sa mga barbecuehan, so patok na patok ito. Okay, yun lang po sa umagang ito. Salamat. Bye-bye.